Awat ha. Ba't naman nilap-lap? So, today magre-react tayo sa mga kwelang TikTok videos na tinatag nyo sa akin. Without further ado, let's start! Alam ko na mangyayari dito. Tsura pala nung dalawa, yo. Abang na abang sa 1,000 yung isa, oh, nakatingin sa taas. Ba't naman nilap-lap? Dapat alis ka agad dyan eh. Pero yung naka-jersey, parang lumabas pa yung dila eh. Parang gumanong pa. Play. Let's go! Nilagpasan na ang dating stage. Wala nang getting to know each other stage. Diretso na. Yung 1,000, naging 1 labi. Simulan na natin to. Ay, sa mga anime. Kakaibahan ka ng kamay. Parang may apoy. Parang kidlat sa sobrang bilis. Kailangan ko manalo. Nalala ko yung sa Slam Dunk. Yung si Kogure, tumira siya. Ang daming episodes bago pumasok sa ring. Meron pa yung flashback nung bata pa si Coach Ansay, nung nagliligawan pa lang sila. Haro ko. Ganyan nga, no, sa mga anime. So, para ipanalo ang aking baryo. Medyo mabilis ang kanyang kamay. Pero hindi ko akalain na ganito kabilis. Emotional, damn it! Ay, ako. O, hinay lang po sa mga gantong biruan kasi may mga sakit din tayong pwede makuha sa mga laway. Pwedeng bacterial, viral. Although, kapag matibay naman yung resistensya ng katawan mo, hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit. Tulad nito ni Boss, kaubad pa. Kung malakas yung resistensya ng katawan nito. Palakasin lagi yung resistensya ng katawan kasi nagkakalat yung mga germs sa environment. Madali tayo dadapuan yan kung mababa ang resistensya ng katawan. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, laging kumain ng gulay, prutas, magkaroon ng regular exercise, umiwas sa bisyo para manatiling matibay ang resistensya ng katawan. Sana all sinusuyo pag nag-aaway. Sana all talaga. Kinikilig si ate. Dito kasi siya eh. Kapag nag-aaway kami, binibilan niya ako ng milk tea. Tsaka yung mga prutas. At tsaka hindi mawawala yung burger at tsaka fries. Ala? Burger, tsaka fries. Oh, sweet naman. Sabay-sabay tayo magsabi ng sana lahat. Di, wow. Para lang magkaayos kami, binibilhan niya ako. Di ba, love? Yeah, sana Oo all. naman. Sana all. Oh, ito na naman yung mga magkakatropang pinapaubaya yung buhay sa bawat isa. Ito yung mga true friends eh. Ayun, bubutasan ng tenga, oh. Go na. Ow! Hindi butas, hindi butas. So, ingat-ingat po sa mga procedure na ganito kasi kailangan dyan sterile technique. Dapat malinis talaga yung operating area dyan. Yung kamay, no, nagtutusok. Yung tenga, of course, kasi prone yan for infection. So, number 1 risk factor yun. Pag madumi yung environment. Also, yung hygiene din nung pasyente, of course, dapat malinis. Kasi kapag nagkaroon ng infection dyan, madali yan kumalat. Pwede magkaroon ng cellulitis. Nagkakaroon ng pamamaga sa tenga mo. Tapos, sa ilalim ng pamamaga na yan, merong mga nana. Lahat ng kasalanan mo sa akin. Pupunta ka sa bahay na hindi ka nagpapaalam na bumukas ng electric fan. Tama na yan. Sino nagbabayad ng kuryente? Ano? Di ba yung mama ko? Naghihirap yung mama ko eh. Kita mo lakas-lakas ng electric fan na yun eh. Papahirap yung mama mo. Magpaalam kasi kayo pag gagamit kayo ng electric fan. Pero ikaw nagpapahirap sa mga magulang mo. Paano masabi? Grabe namang away. Huwag kayo iiyak. Pero, seriously speaking, kung ano yung mga naririnig ng mga bata sa kanilang tahanan, yun yung nagagaya sa pananalita. Kunyari dito, siguro, lagi nag-away yung parents. So, yan yung makukuhang habits ng bata. Kasi, ang bata, kung ano yung nakikita niyan sa environment, ginagaya niyan. Yan yung nature niya eh. Ganyan lumaki yung tao. Sa mga kaibigan, ganun din yung tendency niya na makipag-usap. Pero kung sa tahanan natin ay laging nagmamahalan, laging nagtatawanan, ganun din yung tendency ng bata pagdating sa mga kaibigan niya. Tandaan na yung isa sa mga factors na kino-consider natin dun sa word na mana, diba? Sabihin natin, mana sa'yo yung anak mo. Kasi ganyan, ganyan, ganyan. Yung environment na kinalakihan niya. Kung ganun kayo as magulang, posible na ganun din lumaki yung anak nyo. O, ito yung mga cellphone na naka-display sa mga mall. Yung pwede ka mag-record ng video. Are you ready?
Ang cute gumalaw eh. Ganito pala ang sports sa Ateneo. Atenista si boss eh. Oh, uppercut oh. Are you ready? DJ fans around the world! Sinuntok ko yung muka. Angas mo, nyo pa ako kilala. Cute-cute gumalaw ni boss eh. Alam ko na yung kanyang tagline or screen name sa boxing. Siya si Manny Pacquiao. Bakit ngayon ka lang? Anong buga ko? Grabe naman yung nag-book. Anong buga ko? Smells like tae. Ay, ako. Kinabay eh. Grabe oh. Oh my God! Kadire. Ang number one health implication nito, siguraduhin no na maghuhugas after nung kung sino mang gumawa nito kasi pwede mo yan makain. Hindi mo kita kasi sa kamay mo yung mga mikrobyo. Dapat yung hugas diyan, dapat paulit-ulit para sure tayo na matatanggal talaga. And dapat babad yung sabon. Pwedeng nakakapit yan sa mga ilalim ng kuko or dito sa skin mo. Tapos kumain ka ng hapunan, nakain mo yung mga bakterya, mga germ, pwedeng sumakit yung tiyan. Magkaroon ka ng gastroenteritis. Makakaramdam ka ng sakit ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka. Kasi tinatry ng katawan mo na ilabas yung mga toxin na galing doon sa germ. So, kapag ganyan yung practice nyo or sa mga lugar na medyo pangit yung sanitation, medyo madumi, hindi na segregate ng maayos yung mga basura, pwedeng tumaas yung kaso ng gastroenteritis. Dinakot! Tapos nilagay doon sa likod. Boom! Pasok! Pasok na naman! Galing! Sir! Boom! Galing! Ang maganda benefit sa kanya nito kasi yung basketball, ang daming cardio niyan. So remember, para ma-burn natin yung excessive na fat, dapat nagba-burn tayo ng calories. So kung marami tayong mag-consume ng calories na convert yan into fat, yun yung stored energy natin. Ngayon, para matanggal yung mga excessive na fat, dapat gamitin natin siya through cardio or regular exercise. Pinamahan siya. Uy! Mainit ulo ni ate. Masama yata yung gising. Itong anger, pagiging galit, tanda natin na normal yan. Yan yung nature natin as human. Part yan ng emotions natin. Pero kung nagkaroon na ng problema sa relationships, mga katrabaho mo, boss mo, mga anak mo, nagkakaroon na ng problema dahil lagi kang sobrang galit at hindi mo mapigilan yung sobrang galit, pwedeng nagkakaroon ka na ng issues. Actually, hindi na naman sa ibang tao, pwede mo yan gawin sa sarili mo. Yung iba, sinasaktan yung sarili. Maraming iniisip na masama tungkol sa sarili niya. Feeling niya, hindi siya sapat, yung mga ganun. So, kapag ganito, may relative kayo or kakilala kayo na nagkakaroon ng ganito, dapat pinapakonsulta yan sa mga doktor. Baka kailangan ng therapy, baka kailangan ng kausap, or baka bigyan ng gamot. Ow! Naramdaman ko yung sakit. Ay, basag sa pulyo itlog. Okay, so itong mga testicular trauma or mga any form ng force, blunt or penetrating kapag tumama yan sa ari or sa bayag ng lalaki, obserbahan nyo ha, kasi baka kailangan kayo makita ng doktor, lalo na kung yung kirot niya ay hindi nawawala ng, sabihin natin, 1 hour, tuloy-tuloy, tapos pakirot siya ng pakirot, or 2 hours, andun pa rin yung kirot, tapos hirap ka ng umihi, may bahid ng dugo sa ihi, dapat magpunta na agad sa emergency room, baka kailangan makita ng doktor. Hindi po yan dapat pinapatagal kasi meron tayong golden period na kung saan dapat within that span of time, masalvage agad or masave agad yung ari ng lalaki para mapigilan yung pagiging baog. CPR, no? Ano kaya nangyari dito? Uy! Kala ko totoo. Ayan, tinuro ko na kayo paano mag-CPR, no? Yun yung ginaganon yung pasyente. Check nyo muna yung lugar bago kayo rumisponde, no? Kasi baka madamay kayo. Hindi pala safe yung lugar. Baka may biglang sumabog sa tabi ng patient, lalong nadagdagan yung casualty. Tapos, kamustahin nyo yung pasyente. Kung hindi talaga nagre-respond, gawin nyo na yung CPR. Dapat nakalock yung elbows, tapos dapat madiin. Huwag nyong isipin na mabasag yung ribs. Okay lang mabasag yung ribs as long as masave mo yung pasyente. Ogie Alcacid, pumutok yung balon. Naging Regine Velasquez.
Naku, delikado, no? Hindi ko maintindihan sa mga companies natin na nag-hire ng mga employees na ganito yung trabaho. Bakit kulang-kulang lagi yung mga harness? Diba that may platform dito para lakaran nila? Grabe. It's not 100% safe no? Kulang. Walang ang elbow pad, walang knee pad, may helmet, okay. Dapat magkaroon din, no, ng protection yung mga kababayan natin na ganito yung trabaho. Kasi sobrang risky niyan. Buhay ang nakataya dyan. May palaka. Uy. Uy, bagsak! Kina mo! Saan galing yun? Ako, traffic pa tuloy. Yun o, nandun eh. Gulat siya. Tinaktak na lang eh. Sabi niyo, sumumotor siya. Alis siya sa motor, tapos tinaktak niya. O yung ihi ng palaka, hindi yan nagkakos ng ano ha, bulutong ha. Huwag nyo sisihin yung palaka. Mga ihi ng palaka, mga aso. Madumi yan, pero hindi yan nagkakos ng mga bulutong, yung mga warts. Okay, may nabibili tayo sa mga butika na pang tunaw ng mga warts sa over-the-counter lang yan. Kung meron kayong warts, dapat iwasan nyo yung naghahawak sa kung saan-saan. Pagalingin muna yung warts kasi madali yan mapasa sa ibang tao o sa engineer. Pinky ako. Ha? Pinky ako! Ano mga tiyatag nyo sa akin? 14K ako. Ito yung mga tipo ng mga kaluluwa na sumanib dun sa engineer. Tapos, buraot. Yung kaluluwa kasi bingi yung albularyo. Hindi siya marinig. What? High blood na eh, oh. Sama ng loob eh. Paulit-ulit kasi siya eh. 14K ako! So, diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.